Hinati ng tunog ng ambulansya ang katahimikan ng gabi, kasabay ng tili ng mga gulong sa semento ng emergency room entrance. Bumukas ang mga pinto. Sumalubong ang pamilyar na kaguluhan, sigawan, tawagan ng mga doktor, mga yabag ng paang nagmamadali. Sa gitna ng kaguluhang yon, si Althea Thea Reyes ay tila isang makinang deprogramang kumikilos. Mabilis, tiyak, at medyo manhid na ang puso matapos ang 4 na taon sa St. Jude Hospital. Multiple car crash sa EDSA. Ihanda ang bed 3 at 4. Pasyente, hirap huminga. Bumabagsak ang BP. Ang amoy ng takot, ng dugo, at ng antiseptic ay naghahalo-halo sa hangin. Isang amoy na sanay na siya. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakasandal pa si Thea sa nurse's station. Idlip sandali habang nangangarap ng ibang mundo. Napanaginipan niya ang nakakasilaw na mga ilaw ng entablado, ang sabay-sabay na fan chant ng libu-libong tao, ang 7 lalaking sumasayaw at kumakanta sa screen ng kanyang cellphone. Starlight Horizon, ang K-pop group na tanging takas niya mula sa malupit na realidad. 2 araw na lang at online concert na nila. Iyon ang mundo niya. Isang mundong sapat na para makalimutan niya ang pagod, ang nananakit na likod, at ang antok na bumabalot sa kanyang diwa. Pero naglaho ang mundong yon nang muling bumukas ng marahasang pinto ng emergency room. Ngunit hindi ito isang malagim na aksidente. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim. Lahat ay tensyonado. Ang nakapalibot sa isang matangkad na lalaking paatras-atras kung maglakad. Bata pa ito? Marahil ay kaedad lang niya. May magulong itim na buhok at mamahaling damit na ngayon ay gusot at may bahid ng dugo. Mayabang ang kagwapuhan ng mukha nito, ngunit ngayon ay may pasa sa isang pisngi at isang hiwa sa kilay na patuloy na dinadaluyan ng dugo. Umaalingasaw ang amoy ng alak mula sa kanya. Tabi! Sigaw nito. Iwinawaksi ang kamay ng isang security guard na umaalalay. Kaya kong maglakad mag-isa. Napabuntong hininga si Thea. Heto na naman ang isang lasing na spoiled brat. Ito ang tipo ng pasyente na pinakaayaw niya. Trato sa ospital ay hotel at sa mga nurse ay utusan. Lumapit siya. Dala ang kanyang medical tray. Boses niya ay kalmado at profesional. Sir, maupo po kayo rito. Kailangan kong tingnan ang sugat ninyo. Sinulyapan siya ng lalaki. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa namamagang labi. Oh, look what we have here. Isang magandang nurse. Anong gagawin mo sa akin, miss? Napahigpit ang hawak ni Thea sa tray. 1,000 beses na niyang narinig ang mga linyang yon. Pinanatili niyang blanko ang kanyang ekspresyon. Kailangan ko pong tahiin ang sugat sa noo ninyo. Kung hindi, mag-iiwan po yan ng peklat. Peklat? Humalakak ito. Isang tawang puno ng hamon. Kaya kong bayaran ang lahat ng doktor sa mundo para alisin ang peklat. Pero ikaw, miss, kaya mo bang bayaran ang abogado kapag kinasuhan kita dahil hinawakan mo ako? Naubos ang pasensya ni Thea. Sir, sabi niya, may diin at tigas na sa kanyang boses. Simple lang po ito. Uupo kayo para magamot ko kayo. O lalabas kayo dyan, natulo pa rin ang dugo sa noo ninyo at hihintaying maimpeksyon. Kayo po ang pumili. Tila nagulat ito sa kanyang prangkang pagsasalita. Tinitigan siya nito ng mariin na wala ang pang-aasar sa mga mata. Sa isang saglit, naging kakaiba ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Thea, anong nangyayari? Ang malumanay na boses ni Dr. Adrian Cruz ang bumasag sa tensyon. Lumapit ito sa tabi niya at ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat bilang suporta. Dr. Adrian, ayaw pong mag-cooperate ng pasyente. Maikling ulat ni Thea. Ngumiti ng magiliw si Dr. Adrian sa lalaki. Mr. De Villa, kumalma lang po kayo. Nandito kami para tulungan kayo. De Villa? Natigilan si Thea.
Ang apelyidong yon, hindi maaari. Ang lalaki, na tila walang pakialam kahit kay Dr. Adrian, ay nagkibit balikat lang. Bahala kayo. Walang ganang umupo ito sa kama. Nang simulang linisin ni Thea ang sugat, napangiwi ito sa sakit. Ngunit pilit pa ring ipinakitang hindi siya apektado. Ang mga mata niya ay nakatitig lang kay Thea, puno ng pag-uusisa at paghahamon. At sa sandaling iyon, isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong emergency room. Lahat ng nurse, doktor, at maging ang mga pasyenteng kanina'y umuungol sa sakit ay tila napigil ang paghinga. Tumingala si Thea at nakita ang isang matandang lalaki nakatayo sa may pinto. Suot ang isang mamahaling suit na walang gusot. Ang mukha niya ay puno ng awtoridad at bakal na kapangyarihan, at ang kanyang mga mata ay sintalas ng labaha habang nililibot ang buong silid. Si Don Ricardo de Villa, ang presidente ng St. Jude Hospital, ang pinakamakapangyarihang tao na nakita ni Thea sa buong buhay niya. Para siyang nilaglagan ng langit at lupa. Hindi tumingin si Don Ricardo sa iba. Ang mga mata niya ay dumiretso sa binatang nakaupo sa kama. Kitang-kita ang pagkadismaya at galit sa mga matang yon. "Joaquin?" Ang boses niya ay malalim at sinlamig ng yelo. Ang binata, si Joaquin, ay ngumisi lang. "Hello, Dad." Dahan-dahang naglakad si Don Ricardo palapit sa kanila. Ang malamig niyang tingin ay dumaan kay Dr. Adrian, bago tuluyang huminto kay Thea na noon ay hawak na ang karayom para sa pananahi. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpaliit sa pagkatao ni Thea. Saka binalik ng Don ang tingin sa kanyang anak. Ang boses ay nanatiling walang emosyon. "Gumawa ka na naman ng gulo. At itong nurse na ito?" sabi niya. At ang matalas niyang tingin ay bumalik kay Thea. Siya ang mananagot sa iyo ngayong gabi. Kinabukasan, isang matinding sakit ng ulo ang gumising kay Joaquin. Idinilat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang pamilyar na kisame. Ang VIP suite ng St. Jude, ang kulungang ginto na laging inihahanda ng kanyang ama sa tuwing siya ay napasasabak. Napabuntong hininga siya. Ang bawat sulok ng silid na ito ay sumisigaw ng pangalan ng kanyang ama, ng kapangyarihan nito, ng kontrol nito sa buhay niya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit kumirot ang sugat sa kanyang kilay at ang pasa sa kanyang tagiliran. Napamura siya ng mahina. Bumukas ang pinto at pumasok ang nurse mula kagabi, Alta. "Tia," naalala niya ang tigas ng boses nito, ang walang takot na titig nito. Sa lahat ng taong nakasalamuha niya, ito ang kauna-unahang hindi natinag sa pangalang de Villa. Nakakainis. At sa hindi niya malamang dahilan, nakakatuwa. "Good morning, sir." Bati nito. Ang boses ay professional pa rin. "Oras na po para sa gamot ninyo." Isang hamon ang nabuo sa isip ni Thirdy. Titingnan niya kung hanggang saan ang tapang ng babaeng ito. Inilapag nito ang isang maliit na tray na may lamang ilang tableta at isang basong tubig. Tinitigan lang niya iyon. "Ayoko niyan," sabi niya. "Lasang kalawang." "Sir, ito po ang nireseta ng doktor para sa kirot at para maiwasan ng impeksyon." "Wala akong pakialam," sagot niya. Itinuon ang tingin sa mga mata nito. "Gusto ko ng steak, medium rare, at isang basong red wine." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Thea. Tila ba inaasahan na nito ang ganitong pag-uugali mula sa kanya. "Sir, nasa ospital po kayo, hindi sa restaurant. At mahigpit pong ipinagbabawal ang alak habang umiinom kayo ng gamot. Kung ganoon, tawagan mo ang chef ng pamilya ko. Ipahatid mo rito ang gusto ko." "Hindi po pwede," maring sabi nito. "Ang pagkain ninyo ay kailangang aprubahan ng inyong doktor at ng dietitian ng ospital. Ngayon, sir, inumin niyo na po ang gamot ninyo." May kung anong kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng determinasyon.
Hindi ito natatakot. Hindi ito sumusuko. Napangisi si 30. Mukhang magiging mas masaya ang pananatili niya rito kaysa sa inaasahan niya. Buong araw, sinubukan niya ang lahat para lang sirain ang pasensya nito. Nagreklamo siya sa lamig ng aircon. Ipinapalipat niya ang posisyon ng kama kada oras. Nagpakuha siya ng mga librong hindi naman niya binabasa. Pero sa bawat utos, sa bawat reklamo, nanatiling kalmado at propesyonal si Thea. Ginawa nito ang lahat ng hiling niya nang walang anumang emosyon na tila ba isa siyang sirang makina na kailangan lang ayusin. Naiinis si 30 dahil hindi niya ito mapikon. Pero sa ilalim ng inis, may ibang damdaming nagsisimulang umusbong. Paghanga. Nang gumabi, nagpanggap siyang tulog nang pumasok ito para i-check ang kanyang IV drip. Narinig niya itong bumuntong hininga marahil sa pagod. Maya-maya, narinig niya ang mahinang boses nito na may kausap sa cellphone. Opo, Nay muna, kumain na po ako. Nakinig si 30 mula sa ilalim ng kanyang mga pilik mata. Huwag po kayong mag-alala sa mga bayarin. Ako na pong bahala. Opo, para po sa pag-aaral ni Bunso. Sige po, Nay. Ingat po kayo. Mahal ko po kayo. Natahimik ang silid pagkatapos ng tawag. Sa isang iglap, nakita ni 30 ang isang bahagi ni Thea na hindi niya inaasahan. Ang nurse na matapang at walang kinatatakutan ay isa palang mapagmahal na anak at kapatid. May pamilya itong inaalagaan. May mga pangarap na tinutupad para sa iba. Biglang nakaramdam si 30 ng kirot na hindi galing sa kanyang mga sugat. Isang kirot ng inggit. Mayroon siyang lahat ng pera sa mundo, pero kailanman ay hindi niya naramdaman ang ganoong klase ng pagmamahal mula sa kanyang ama. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Isang matinding ginaw ang bumalot sa kanyang katawan, kasunod ng isang nakakapasong init. Nagsimula siyang manginig. Sinisipon na pala siya dahil sa impeksyon. Naging malabo ang kanyang paningin. Ang mga anino sa silid ay tila sumasayaw. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, isang mukha lang ang malinaw. Ang mukha ni Thea, puno ng pag-aalala. Naramdaman niya ang malamig at basang bimpo sa kanyang noo. Narinig niya ang boses nito, malayo pero malinaw, na tumatawag ng ibang nurse. Hinang-hina siya. Pakiramdam niya ay lulubog siya sa kadiliman. Sa huling lakas na natitira sa kanya, iginalaw niya ang kanyang kamay at hinanap ang isang bagay na makakapitan. Naramdaman niya ang isang malambot at mainit na kamay, ang kamay ni Thea. Hinawakan niya ito ng mahigpit, na para bang ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanyang tuluyang pagkalunod sa kadiliman. At sa gitna ng nag-aapoy na lagnat, isang pangalan lang ang mahinang lumabas sa kanyang mga labi. Thea! Pagod na pagod siyang nakatulog, hawak pa rin ang kamay nito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Joaquin, 30 de Villa, ang kapayapaan. Nagulat si Thea nang biglang hawakan ni Joaquin ang kanyang kamay. Ang balat nito ay nag-iinit, nanginginig, dahil sa taas ng lagnat. Narinig niya ang mahinang pagbigkas nito sa kanyang pangalan, at isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa kabila ng pagiging arogante nito, sa sandaling iyon, nakita niya lamang ang isang taong nanghihina at nangangailangan ng tulong. Buong gabi, hindi niya ito iniwan. Siya mismo ang nagpunas sa katawan nito, nagpalit ng IV drip, at maingat na minonitor ang temperatura nito. Sa bawat pagdaan ng oras, habang mahimbing itong natutulog, hindi maiwasan ni Thea na pagmasdan ang mukha nito. Wala ang papanuyang ngiti, wala ang mapanghamong titig. Ang natira ay isang anyong payapa, tila inosente, na may bahid ng kalungkutan kahit sa pagtulog. Kinabukasan, bumuti na ang pakiramdam ni Joaquin. Nang idilat nito ang mga mata, nagtama agad ang kanilang paningin.
Mabilis na binawi ni Thea ang kanyang kamay na hindi niya namalayang magdamag na palang nakahawak sa kamay nito habang siya'y nakatulog sa silya. Namula ang mga pisngi ni Thea. Pakiramdam niya ay nahuli siya sa isang kasalanan. Agad siyang tumayo at sinimulang ayusin ang kanyang uniforme. Pilit na ibinabalik ang profesional na aura. Good morning, sir. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Anya. Iniiwasan ng titig nito habang chinecheck ang kanyang vital signs monitor. Ilang segundong katahimikan. Inaasahan na ni Thea ang isang mapanuyang komento. Ngunit ang narinig niya ay ang kanyang pangalan, binigkas sa isang paraang iba, malumanay at walang bahid ng kayabangan. Thea! Napahinto siya sa kanyang ginagawa at napalingon. Sorry, sabi ni Joaquin. Ang mga mata niya ay seryoso. Sorry sa lahat, sa pagiging gago ko kahapon, at salamat. Salamat sa pag-aalaga mo kagabi. Natigilan si Thea. Iyon ang huling bagay na inaasahan niyang maririnig mula sa isang Joaquin de Villa. Isang simpleng tango lang ang naisagot niya. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang tensyon sa pagitan nila ay biglang nagbago. Hindi na ito tensyon ng inis, kundi isang bagay na mas komplikado. Naging mas magalang si Joaquin. Sumusunod na ito sa mga utos niya nang walang reklamo. Minsan ay nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya na agad naman nitong iiwas kapag napansin niya. Isang hapon, habang abala si Thea sa pag-aayos ng mga chart at tahimik lang si Joaquin sa kanyang kama, isinaksak ni Thea ang kanyang earphones. Isang kanta ng Starlight Horizon ang tumugtog. Ang paborito niyang Stardust Melody. Hindi niya napigilan ang sarili na humimig ng mahina. Ano yang pinapakinggan mo? Nagulat si Thea sa biglaang tanong ni Joaquin. Inalis niya ang isang earphone. Wala po ito, sir. K-pop lang. Pakinig nga, sabi nito. May pagkausyoso sa boses. Nag-aalangan man, iniabot niya ang isang earphone. Isinaksak ito ni Joaquin sa kanyang tenga. Sa unang ilang segundo, nakakunot ang noo nito na para bang sinusuri ang tunog. Ngunit habang tumatagal, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi na ito basta nakikinig lang. Pinakikinggan nito ang bawat instrumento, ang bawat nota. Maganda ang arrangement. Komento nito pagkatapos ng kanta na ikinagulat ni Thea. Complex ang bassline at hindi simple ang chord progression. Sinang gumawa nito? Hindi ko po alam, sir. Basta gusto ko lang po yung kanta. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Joaquin. Iyan ang gusto kong gawin. Po. Tumingin ito sa bintana. Ang tingin ay malayo. Ang gumawa ng musika. Music producer. Yan ang pangarap ko. Pero para sa tatay ko, isa lang itong walang kwentang libangan. Ang gusto niya, sumunod ako sa yapak niya. Ang magpatakbo ng ospital na ito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Thea ang totoong Joaquin. Hindi ang rebelding si 30, kundi isang taong may pangarap na ipinagkakait sa kanya. Isang taong, sa kabila ng lahat ng yaman, ay nakakulong din pala. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Adrian. May dalang isang tasa ng kape. Thea, para sa'yo. Anito? Nakangiti. Para naman magising ang diwa mo. Naku, Doc. Salamat po. Nahihiyang sagot ni Thea. Naisip ko lang. Pagpapatuloy ni Dr. Adrian, ang tingin ay saglit na napunta kay Joaquin bago bumalik kay Thea. Baka gusto mong lumabas para mag-dinner minsan? Bilang pasasalamat na rin sa lahat ng pagsisikap mo. Natigilan si Thea. Ramdam niya ang titig ni Joaquin mula sa kama. Ang magaan na atmosfera kanina ay biglang bumigat. Naku, Doc. Nakakahiya naman po. Hindi na po kailangan. Sabi niya, hindi makahanap ng tamang salita para tumanggi o oo. Natapos ang shift ni Thea na gulong-gulo ang isip. Habang nag-aayos siya ng gamit para umuwi,
Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang alok ni Dr. Adrian at ang biglang pananahimik ni Joaquin. Nasa may pintuan na siya nang marinig niya ang boses nito. Ngayon ay may diin at seryoso. "Thea." Lumingon siya. Nakatayo na si Joaquin, nakababa mula sa kama at dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Huwag kang sasama sa kanya. Hindi yun pakiusap. Iyon ay isang utos." "Sir?" Naguguluhang tanong ni Thea. "Wala po kayong karapatang sabihin yan." Huminto ito sa mismong harapan na niya. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang pulgada na lang. Tinitigan siya nito nang diretso sa mata. Ang intensidad sa mga ito ay nagbabalik. Ngunit hindi dahil sa galit, dahil sa ibang bagay. Hinawakan nito ang kanyang braso. Mahigpit, ngunit hindi masakit. "Bigyan mo ako ng pagkakataon." Bulong nito. Ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Isang boses na puno ng pakiusap at isang damdaming hindi pa kayang pangalanan ni Thea. Hindi malaman ni Joaquin kung paano, pero sa gitna ng pag-aalinlangan at takot sa mga mata ni Thea ng gabing iyon, nakuha niya ang sagot na gusto niya. Isang mahinang tango, isang pag-aalinlangang sige. Iyon lang ang kailangan niya. Nakalabas siya ng ospital kinabukasan, ngunit ang isip at puso niya ay nanatili sa nurse na nag-alaga sa kanya. Gaya ng napag-usapan, nagkita sila makalipas ang 2 araw, hindi sa isang mamahaling restaurant kung saan siya laging dinadala ng kanyang ama, kundi sa isang lugar na pinili ni Thea. Isang masikip na iskinita sa Maynila, puno ng mga ilaw, ng usok mula sa mga ihawan, at ng tawanan ng mga taong simple lang ang kaligayahan. "Sure ka ba dito?" tanong ni 30. Medyo naiilang habang pinagmamasdan ang mga taong nakatingin sa kanyang mamahaling damit at sapatos. Ngumiti lang si Thea at hinila siya palapit sa isang maliit na stall na nagtitinda ng isaw at kwek-kwek. "Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Ito ang mundo ko." At sa gabing iyon, ipinakita ni Thea sa kanya ang mundo nito. Tinuruan siya nitong kumain gamit ang mga kamay. Pinatikim siya ng mga pagkaing kailanman ay hindi niya pa natitikman. Tumawa ito nang malakas ng halos masamid siya sa sobrang anghang ng suka. Sa gitna ng ingay at gulo, sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman ni 30 ang kalayaan. Walang Don Ricardo de Villa. Walang expectations. Tanging siya lang si Joaquin, kasama ang isang babaeng nakikita siya bilang siya, at hindi bilang isang de Villa. Ang mga araw ay naging linggo. Ang kanilang mga pagkikita ay naging isang sikretong ritual. Mga ninakaw na sandali sa pagitan ng kanyang mga walang kwentang business meetings at ng mahahabang duty ni Thea sa ospital. Isang gabi, dinala niya si Thea sa sarili niyang mundo. Hindi sa mansyon kung saan siya nakatira, kundi sa isang maliit at lumang apartment na tanging siya lang ang nakakaalam. Ito ang kanyang taguan. Pagbukas ng pinto, bumungad kay Thea ang isang silid na puno ng mga instrumento, isang grand piano, mga gitara, at isang kompletong set ng music production equipment. Ito ang sikreto ko," mahinang sabi ni 30. Umupo siya sa harap ng piano at nagsimulang tumugtog. Isang himig na malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Isang kantang walang liriko, ngunit tila nagsasabi ng buong kwento ng buhay niya. Ang kalungkutan, ang paghihimagsik, ang pangarap. Nakaupo lang si Thea sa isang sulok, tahimik na nakikinig. Nakita niya ang bawat emosyon sa mukha ni 30, habang ang mga daliri nito ay sumasayaw sa mga tipan ng piano. Nakita niya ang kanyang kaluluwa. Nang matapos siya, tumingin ito kay Thea. Ang mga mata ay tila nagtatanong, naghihintay ng paghuhusga. Tumayo si Thea. Lumapit at dahan-dahang hinawakan ang kanyang pisngi. "Ang ganda!" bulong nito. "Narinig kita." Sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni 30
sa paligid ng kanyang puso. Nang gabing iyon, habang hinahatid niya si Thea, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan silang sumilong sa ilalim ng waiting shed. Basa sila at giniginaw, ngunit ang tanging nararamdaman ni 30 ay ang init na nagmumula sa pagiging malapit nila sa isa't isa. Ang tunog ng ulan, ang ilaw ng mga poste na nagre-reflect sa basang kalsada, ang paraan ng pagtulo ng tubig mula sa buhok ni Thea. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa mukha nito. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Thea, ngunit hindi ito lumayo. At doon, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, sa gitna ng natutulog na syudad, hinalikan niya ito. Isang halik na malambot, puno ng pasasalamat, at ng isang damdaming sa wakas ay natagpuan na niya. Habang ang pag-ibig nila ay lihim na namumukadkad, hindi alam ni 30 na may isang aninong laging nakasunod. Isang anino na may dalang kamera, kinukuha ang bawat ngiti, bawat hawak kamay, bawat ninakaw na sandali. Sa isang malaki at malamig na opisina, tahimik na inilapag ng isang lalaki ang isang brown envelope sa ibabaw ng mamahaling mesa ni Don Ricardo de Villa. Binuksan ito ng Don at isa-isang tiningnan ang mga litrato sa loob. Ang kanyang anak, tumatawa habang sinusubuan ng street food. Ang kanyang anak, seryosong nakatitig sa nurse habang ito ay nakangiti. Ang kanyang anak, hinahalikan ang nurse sa ilalim ng ulan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng matanda. Ngunit sa paraan ng paghigpit ng hawak niya sa mga litrato, sapat na para masabing isang bagyo ang paparating. Si 30, nakasalukuyang nasa kanyang kotse, pauwi na matapos ihatid si Thea, ay nakangiti pa ring inaalala ang kanilang halik. Pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang lahat, basta't kasama niya ito. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, nanginig ang kanyang kamay nang makita ang pangalan sa screen. Don Ricardo. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Dad? Isang malamig at walang emosyong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na nagbabadya ng panganib. Kailangan nating mag-usap tungkol sa nurse na yan. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng kanyang shift, isang tawag ang natanggap ni Thea mula sa internal phone line ng ospital. Hello, Nurse Althea Reyes speaking. Miss Reyes, isang malamig at formal na boses ng babae ang sumagot. Pinapatawag po kayo sa opisina ng presidente. Ngayon na. Nabitawan ni Thea ang ballpen na hawak niya. Opisina ng presidente? Si Don Ricardo de Villa? Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan niya. Ano ang kailangan sa kanya ng pinakamakapangyarihang tao sa ospital? Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa executive wing, isang lugar sa ospital na hindi pa niya napupuntahan. Bawat hakbang niya sa malambot at makapal na carpet ay tila nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang hangin dito ay malamig, ang katahimikan ay nakakabingi, malayo sa ingay at gulo ng mga ward na kanyang pinagtatrabahuhan. Pagbukas ng pinto ng sekretarya, bumungad sa kanya ang isang napakalawak na opisina. Ang isang pader ay purong salamin. Tanaw ang buong syudad sa ilalim. Nakatayo si Don Ricardo, nakatalikod sa kanya. Pinagmamasdan ang tanawin na parang pag-aari niya ang lahat. Maupo ka, Hija, sabi nito nang hindi lumilingon. Nanginginig na umupo si Thea sa isang silyang katapat ng malaking mahogany desk. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napadpad sa pugad ng isang higante. Dahan-dahang humarap si Don Ricardo. Walang galit sa mukha nito. Walang emosyon. Ito ang mas nakakatakot. Alam ko ang tungkol sa inyo ng anak ko. Panimula nito. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi nakapagsalita si Thea. Bata pa kayo. Pagpapatuloy ng matanda. Sa edad ninyo, ang pag-ibig ay parang isang magandang panaginip. Isang bagay
na akala ninyo ay sapat na para mabuhay. Huminga ito ng malalim. Ganyan din ako noon. Nagmahal ako ng isang babaeng hindi mula sa aking mundo. Ipinaglaban ko siya at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Naguluhan si Thea. Hindi ito ang inaasahan niyang maririnig. Ang pag-ibig ay hindi nakakabusog. Hija. Sabi ni Don Ricardo, ang mga matay matalas na nakatitig sa kanya. Ang anak ko, si Joaquin, mayroon siyang responsibilidad. Isang imperyong kailangan niyang pamunuan. Isang landas na iginuhit ko na para sa kanya. At ikaw ay isang magandang distraksyon. Isang balakid. Mahal ko po si 30, mahinang sabi ni Thea. Nahanap sa wakas ang kanyang boses. Alam ko, sagot ng matanda, at sa unang pagkakataon ay may bahid ng kalungkutan sa boses nito. At alam kong mahal ka rin niya. Kaya nga mas lalo kang nagiging delikado. May isang brown folder na kinuha si Don Ricardo mula sa kanyang mesa at dahan-dahan itong itinulak palapit kay Thea. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Thea habang binubuksan ang folder. Ang nakasulat sa unang pahina ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. De Villa Foundation, Medical Scholarship Grant. At sa ilalim nito, ang pangalan ng kanyang kapatid. Napaangat ang tingin ni Thea kay Don Ricardo. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Ang kapatid mo, matalino siyang bata, sabi ni Don Ricardo. Sayang kung hindi niya matatapos ang pagdodoktor. Sayang kung lahat ng pangarap ninyo para sa kanya ay bigla na lang maglalaho. Ano? Ano po ang gusto ninyong mangyari? Garalgal na tanong ni Thea. Simple lang, sabi ng matanda. Walang awa sa kanyang mga mata. Lalayuan mo ang anak ko, pero hindi sapat ang basta makipaghiwalay. Kailangan niyang kamuhian ka. Kailangan niyang maniwala na niloko mo lang siya. Na isa ka lang babaeng naghahangad ng pera, tulad ng inaakala ng lahat. Para sa ganoon, babalik siya sa realidad. Babalik siya sa landas na para sa kanya. Gumuho ang mundo ni Thea. Ang bawat salita ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Pinipili siya nito sa pagitan ng sarili niyang kaligayahan at ng kinabukasan ng kanyang kapatid. Isang pagpipiliang hindi naman talaga isang pagpipilian. Lumabas si Thea sa opisinang yon na parang isang kaluluwang walang buhay. Lutang ang isip, manhid ang katawan. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na bahay, naabutan niya ang kanyang kapatid na masayang nag-aaral sa kanilang maliit na lamesa. Napapaligiran ng mga libro sa medisina. Tumingala ito at ngumiti nang makita siya. Ate, kamusta ang araw mo? Sa ngiting iyon, sa pag-asang nakikita niya sa mga mata ng kanyang kapatid, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Thea. Pumasok siya sa kanyang kwarto, isinara ang pinto, at doon humagulgol ng walang tunog. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iyak, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nanginginig, kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa bawat letrang kanyang tinatype, pakiramdam niya ay unti-unti niyang pinapatay ang sarili niyang kaluluwa. Pinindot niya ang send. 2. Joaquin, kailangan nating magkita. May sasabihin ako. Nakangiti si Joaquin habang binabasa ang text message mula kay Thea. Kailangan nating magkita. May sasabihin ako. Ilang araw na silang hindi nagkikita mula noong huling pag-uusap nila ng kanyang ama. Isang pag-uusap na puno ng tensyon at hindi natapos na mga banta. Ngunit para kay 30, wala itong kwenta. Handa niyang talikuran ang lahat para kay Thea. Handa niyang ipaglaban ito. Kaya naman nang matanggap niya ang text, inakala niyang ito na ang pagkakataon. Siguro ay sasabihin nitong handa na rin itong lumaban kasama niya. Huminto siya sa isang flower shop at bumili ng isang simpleng bouquet ng puting rosas.
ang paborito nito. Habang nagmamaneho papunta sa kanilang tagpuan, sa parke, kung saan sila madalas maglakad-lakad, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Paulit-ulit niyang iniensayo sa kanyang isip kung paano niya sasabihin dito na huwag matakot, na nandito siya, na hindi niya ito iiwan, na una siyang dumating. Umupo siya sa isang bench, hawak ang mga bulaklak. Pakiramdam ay parang isang teenager na nanliligaw sa unang pagkakataon. Ilang minuto pa, natanaw na niya si Thea na naglalakad palapit. Ngunit habang ito'y papalapit, unti-unting nawala ang nangiti sa mga labi ni Thirdy. Iba ang Thea na nasa harap niya ngayon. Wala ang nangiti na laging nagpapagaan ng kanyang araw. Wala ang kislap sa mga mata na laging nagsasabing mahal siya nito. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ay may malamig na ekspresyon, ang mga mata ay blangko at hindi tumitingin ng diretso sa kanya. "Tia, okay ka lang?" tanong niya. Tumatayo para salubungin ito. Hindi nito pinansin ang mga bulaklak na iniaabot niya. "Hindi na to pwede, Joaquin," sabi nito. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Natigilan si Thirdy. Anong ibig mong sabihin?" "Ito," sabi ni Thea, ikinumpas ang kamay sa pagitan nilang dalawa. "Tayo, kailangan na nating itigil to." "Teka, hindi kita maintindihan," sabi ni Thirdy. Isang malamig na kaba ang nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. "Dahil ba sa tatay ko? Huwag kang mag-alala, Thea. Kaya ko siyang harapin. Kaya natin siyang harapin." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Thea. Isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hindi ito tungkol sa tatay mo. Tungkol ito sa atin. Tungkol ito sa kung ano ang gusto ko." "Ano ang gusto mo?" naguguluhang tanong ni Thirdy. "Isang totoong buhay, Joaquin," sagot nito. "Isang buhay na stable. Isang kinabukasang sigurado. Isang bagay na hindi mo kayang ibigay." Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Thirdy. "Naisip ko lang," pagpapatuloy nito, ang boses ay lalong tumitigas. "Ano nga ba ang mapapala ko sa'yo? Isa kang rebeldeng walang direksyon sa buhay. Oo, mayaman ka. Pero pera yan ng tatay mo, hindi sa'yo. Anong mangyayari kapag tinalikuran ka niya? Anong ipapakain mo sa akin? Musika?" "Thea, tumigil ka." Pakiusap ni Thirdy. Ang boses ay nanginginig na. "Hindi ikaw yan. Hindi yan totoo." "Ito ang totoo, Joaquin. Ito ako." Sigaw nito. At sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata. Nakita ni Thirdy ang galit doon, ngunit sa ilalim nito may nakita siyang isang bagay na mas masakit, isang desperadong pighati. Ngunit masyado na siyang nasasaktan para unawain yon. Si Dr. Adrian, pagpapatuloy nito. Mabait siya. May stable na trabaho. May maayos na kinabukasan. Siya ang lalaking kailangan ko, hindi ikaw. Sa puntong yon, gumuho ang lahat. Ang pangalan ni Adrian, binigkas mula sa mga labi ni Thea, ang siyang huling patak na nagpaapaw sa kanyang galit at sakit. "Kasinungalingan," bulong ni Thirdy, umiiling. Hindi ako naniniwala." "Bahala ka kung ayaw mong maniwala," sabi ni Thea, at sa huling pagkakataon, tiningnan siya nito. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Sana lang, gumising ka na sa katotohanan." Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang nito palayo ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa puso ni Thirdy. "Thea!" sigaw niya. Ang boses ay basag sa desperasyon. Ngunit hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglakad hanggang sa tuluyan ng maglaho sa dilim. Naiwan si Thirdy na nakatayo roon. Ang mga bulaklak ay nalaglag na mula sa kanyang kamay at nagkalat sa lupa. Ang sakit. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman.
Mas masakit pa sa kahit anong sugat o pasa na natamo niya. Isang sakit na tila dumudurog sa kanyang kaluluwa. Isang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang walang saya, puno ng kabiguan at pait. Sira na pala siya. Isang tanga. Isang tangang naniwala sa isang kasinungalingan. Umuwi siya sa mansyon na amoy alak na naman. Naabutan niya ang kanyang ama sa sala, nagbabasa ng dyaryo na para bang walang nangyari. Tapos na, tanong ni Don Ricardo nang hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Tinitigan ni 30 ang kanyang ama. Isang bagong uri ng galit ang nabubuo sa kanyang dibdib. Isang malamig at kalkuladong galit. Oo, sagot niya. Tapos na. Naglakad siya palapit sa bar at nagsali ng isang basong puno ng whiskey. Ininom niya ito ng isang lagukan. Aalis ako, sabi niya. Pupunta ako sa States. Mag-aaral ako ng business tulad ng gusto mo. Papalakihin ko ang kumpanya tulad ng gusto mo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sa wakas ay ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang dyaryo. May isang bahagyang labong ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Mabuti naman at natauhan ka na. Lumapit si 30 sa kanyang ama. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng isang pangakong madilim at mapanganib. Nanalo ka, Dad, sabi niya. Ang boses ay puno ng kamandag. Pero tandaan mo to, darating ang araw, pagsisisihan mo to. Lumipas ang 3 taon. Para sa karamihan, ang 3 taon ay isang mahabang panahon para makalimot, para maghilom, para magsimulang muli. Ngunit para kay Althea Reyes, ang 3 taon ay isang walang katapusang pag-uulit ng parehong araw. Gigising siya sa umaga, papasok sa trabaho sa St. Jude Hospital, aalagaan ang mga pasyente, uuwi sa bahay, tutulungan ng kapatid sa pag-aaral, matutulog, at sa pagpikit ng kanyang mga mata, doon siya babalikan ng multo ng nakaraan. Ang mukha ni Joaquin. Ang sakit sa mga mata nito nang talikuran niya ito. Ang basag na boses nito nang isigaw nito ang kanyang pangalan. Bawat araw, pasan niya ang bigat ng kanyang ginawa. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang kanyang kapatid na papalapit na sa pangarap nitong maging doktor, sa tuwing nakikita niya ang pag-asa sa mga mata ng kanyang ina, sinasabi niya sa sarili na tama ang kanyang naging desisyon. Iyon ang presyo ng kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang presyo ay ang sarili niyang kaligayahan. Hindi na niya narinig ang anumang balita tungkol kay Joaquin. Pagkatapos ng gabing iyon, para itong bulang naglaho. Narinig niya mula sa mga tsismis sa ospital na ipinadala raw ito sa Amerika para mag-aral. Iyon lang, walang sino man ang naglakas loob na banggitin ang pangalan ng rebeldeng anak ng presidente. Si Dr. Adrian ay nanatili sa kanyang tabi, hindi bilang manliligaw, kundi bilang isang tapat na kaibigan. Alam nitong may dinadala siyang mabigat at hindi niya ito pinilit na magkwento. Isang beses, sinubukan nitong muling magyaya. Thea, 3 taon na. Malumanay na sabi nito. Baka naman pwede mo nang subukang buksan ulit yung puso mo. Isang malungkot na ngiti lang ang naisagot ni Thea. Salamat, Adrian, pero hindi pa ako handa. Isang araw, isang malaking balita ang gumulantang sa buong St. Jude Hospital. Magre-retiro na si Don Ricardo de Villa at mayroon ng papalit sa kanya bilang bagong CEO. Nagkaroon ng malaking pagpupulong para sa lahat ng empleyado. Habang naglalakad si Thea, papasok sa auditorium, kasama ang iba pang mga nurse, narinig niya ang bulong-bulungan. Sino kaya ang bagong CEO? Galing daw sa States. Narinig ko, sobrang galing daw sa business. Pinalago niya yung branch ng kumpanya nila sa New York. Sana lang hindi kasing sungit ni Don Ricardo. Umupo si Thea sa isang tabi. Walang interes sa mga chismis. Para sa kanya, pare-pareho lang ang lahat. Isang bagong amo na kailangan nilang sundin.
Nagsimula ang programa. Tinawag sa entablado ang papalabas na presidente, si Don Ricardo. Nagbigay ito ng isang maikling talumpati, puno ng mga salitang propesyonal pero walang emosyon. At sa huli, sinabi nito ang mga salitang magpapabago sa takbo ng buhay ni Thea. At ngayon, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang bagong dugo na mamumuno sa St. Jude Hospital. Isang taong hindi lang matalino, hindi lang magaling, kundi isang taong may pusong nakatanim sa ospital na ito. Ang aking anak, ang bagong CEO, Mr. Joaquin Alessandro de Villa. Isang nakakabinging palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Ngunit para kay Thea, ang lahat ng tunog ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Hindi maaari. Mula sa gilid ng entablado, isang pamilyar ngunit ibang-ibang figura ang lumabas. Nawala na ang binatang may magulong buhok at rebeldeng na ngiti. Ang lalaking nakatayo ngayon sa entablado ay nakasuot ng isang perpektong fit na itim na business suit. Ang buhok nito ay maayos na nakagupit. Ang tindig ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. At ang mga mata nito, nilibot ni Joaquin ang kanyang tingin sa buong auditorium, isang malamig at kalkuladong tingin. At pagkatapos, tila sinasadya, huminto ang mga mata niya sa direksyon kung nasaan si Thea. Nagkatitigan sila. 3 taon ang lumipas, ngunit para kay Thea, parang kahapon lang, nakita niya ang lahat sa mga matang yon. Ang sakit, ang galit, ang pangako ng paghihiganti na binuo nito sa loob ng 3 taong katahimikan. Sa tabi ni Joaquin, lumitaw ang isang babaeng napakaganda at elegante. Nakangiti at ipinulupot ang braso sa braso nito. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula ni Joaquin. Ang boses ay malalim at kontrolado, walang bakas, ng binatang nakilala niya noon. Ako na ang bagong mamumuno sa St. Jude. At asahan ninyo, magkakaroon ng maraming pagbabago. Ang huling mga salita ay tila isang direktang patama kay Thea. Isang babala. Ang bagyo ay nagbalik. At sa pagkakataong ito, alam ni Thea na siya ang sentro nito. Nakatayo si Joaquin 30 de Villa sa loob ng kanyang bagong opisina, ang dating opisina ng kanyang ama. Sa likod niya, isang pader na sa lalamin ang nagpapakita ng buong syudad, isang tanawing nagsasabi ng kapangyarihan. Ngunit ang mga mata niya ay wala sa tanawin. Nakatuon ito sa isang maliit na monitor na nagpapakita ng CCTV footage mula sa iba't ibang sulok ng ospital. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, sinunog niya ang sarili sa pag-aral at pagtatrabaho. Ginawa niyang sandata ang sakit na idinulot ni Thea. Bawat tagumpay sa New York, bawat deal na naisasara niya, ay may isang layunin lang, ang bumalik. Bumalik na mas malakas, mas mayaman, at mas walang puso. At ngayon, nandito na siya. So siya pala yun. Isang matamis ngunit may bahid ng panunuya na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Isabel Montenegro, ang kanyang fiancé. Lumapit ito at ipinulupot ang mga braso sa kanyang baywang. Ang tingin ay nasa monitor din, kung saan nakatutok si 30. Sa screen, naglalakad si Thea sa pasilyo ng nurses station. Ang sikat na nurse. Dagdag ni Isabel. Wala namang espesyal. Simple lang. She's just an employee, Belle. Nothing more. Malamig na sagot ni 30. Pilit iwinawaksi ang kirot na dala ng simpleng pagkakita lang sa mukha ni Thea. Ang plano niya ay simple lang. Dudurugin niya ito. Hindi sa paraang halata, kundi dahan-dahan, sa paraang professional, hanggang sa ito na mismo ang sumuko. Hanggang sa pagsisihan nito ang araw na pinili nito, ang isang stable na buhay kaysa sa kanya. Sinimulan niya ito sa unang meeting. Ipinatawag niya ang lahat ng head nurses. Doon, inanunsyo niya ang mga bagong patakaran. Mas mahigpit na oras, mas maraming paperwork, at isang bagong
performance evaluation system na maglalagay sa lahat sa alanganin. Alam niyang ang departamento ni Thea ang pinakamaapektuhan. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mukha nila at nagdulot iyon sa kanya ng isang mapait na kasiyahan. Kinabukasan, ipinatawag niya si Thea sa kanyang opisina. Pumasok ito. Ang postura ay magalang, ngunit may bakas ng kaba. Ang amoy ng antiseptic na laging nakakapit dito ay tila hindi nagbago. At sa isang saglit, bumalik si 30 sa VIP suite. Sa gabing nilalagnat siya at tanging ang kamay lang nito ang nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Mabilis niyang iwinaksi ang alaala. "Miss Reyes," panimula niya. Ang boses ay formal at walang emosyon. Itinuro niya ang isang patient chart sa kanyang mesa. May mali sa report na ito. Isang maliit na detalye, pero sa trabaho natin, ang maliit na detalye ay maaaring ikamatay ng isang pasyente. Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mga mata ni Thea. Alam niyang hindi ito palpak sa trabaho. Ang pagkakamaling itinuturo niya ay halos hindi mapapansin. Isang bagay na madaling itama. Ngunit ginamit niya itong bala. Dahil dito, kailangan mong manatili ngayong gabi. Overtime, ayusin mo ang lahat ng chart ng mga pasyente mo mula pa noong nakaraang linggo. Gusto kong makita sa mesa ko bukas ng umaga. Pero sir, may problema ba tayo, Miss Reyes? Putol niya. Ang boses ay may diin ng babala. Napayuko ito. Wala po, sir. Habang papalabas ito ng opisina, ang mga balikat nito ay tila mas bumigat. Nasiyahan siya. Ngunit nang makita niya mula sa kanyang bintanang salamin si Dr. Adrian na sumalubong dito sa pasilyo, nag-aalok ng isang tasa ng kape at isang nakikiramay ng ngiti. Bumalik ang apoy ng galit sa kanyang dibdib. Kaya pala, ganoon na lang kadali para sa kanya. Naiwan siya dahil mayroon siyang tagasalo. Ang perpektong doktor, ang ligtas na pagpipilian. Sa puntong yon, nagdesisyon si 30. Hindi pa sapat ang ginagawa niya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng hepe ng Human Resources. "Maghanda kayo ng isang transfer order," sabi niya. Ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Thea at Adrian na nag-uusap sa di kalayuan. "Ilipat ninyo. Si Nurse Althea Reyes, simula bukas, idestino ninyo siya sa intensive care unit, ang ICU, ang pinakamabigat, pinaka-stressful, at pinaka-nakakadurog na departamento sa buong ospital. Isang lugar kung saan kahit ang pinakamatibay na nurse ay sumusuko." Ilang oras pa, nakita niya mula sa kanyang toreng salamin ang head nurse na inaabutan si Thea ng isang memo. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito habang binabasa ang papel. Nakita niya ang unti-unting pagbagsak ng mga balikat nito, ang dahan-dahang pagkawala ng kulay sa mukha nito. Tumingala si Thea at ang mga mata nito ay naghahanap hanggang sa dumapo sa kanya. Sa likod ng makapal na salamin, nagkatitigan sila. Nakita ni 30 ang desperasyon, ang pagkalito, ang sakit sa mga mata nito. Hindi siya umiwas ng tingin. Pinakita niya rito ang isang malamig at walang pakialam na ekspresyon. Nanalo siya sa unang round. Nasasaktan na ito. Ngunit habang nakikita niya itong gumuho, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kung nanalo siya, bakit pakiramdam niya ay siya ang talunan? Ang unang linggo ni Thea sa intensive care unit ay isang impyerno. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat tunog ng monitor ay maaaring mga hulugan ng buhay o kamatayan. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng sakit at sa hindi masambit na kalungkutan ng mga pamilyang naghihintay ng himala. Ang trabaho ay walang katapusan. Ang pagod ay pisikal at emosyonal. Ito ang parusa ni Joaquin at tinanggap ito ni Thea ng walang reklamo. Alam niyang ito ang kabayaran sa kasalanang ginawa niya 3 taon na ang nakalipas. Ito ang kanyang penitensya.
Sa bawat pagod, sa bawat butil ng pawis, sa bawat luhang pinipigilan niya, iniisip niyang nararapat lang ito sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko. Ibuhos man ni Joaquin ang lahat ng bigat ng mundo sa kanyang mga balikat, hindi siya bibigay. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman at lakas. Nag-aral siya ng mabuti. Nakinig siya sa mga senior nurses. At higit sa lahat, ipinakita niya sa kanyang mga pasyente ang kalinga at respeto na nararapat sa kanila, gaano man kalala ang kanilang kalagayan. Dahan-dahan, nakuha niya ang respeto ng kanyang mga bagong katrabaho. Nakita nila ang kanyang dedikasyon. Nakita nila ang kanyang tibay ng loob. Isang gabi, isang code blue ang biglang inanunsyo sa buong ICU. Isang pasyenteng naka-ventilator ang biglang nag-cardiac arrest. Sa hindi malamang dahilan, ang central alarm system sa nurses station ay hindi tumunog. Nagkaroon ng panandaliang panik. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang nanatiling kalmado at may awtoridad. "Ako narito," sigaw ni Thea. Habang ang ibang nurse ay nagkakagulo sa pagtawag ng doktor, si Thea ay nasa tabi na ng pasyente. Agad niyang sinimulan ang chest compressions. Sa bawat diin ng kanyang mga kamay, binibilang niya sa kanyang isip ang tamang tiyempo, ang tamang lalim. "Kumuha kayo ng crash cart! I-check ang gamot!" Utos niya sa iba, ang boses ay matatag. Hindi niya alam na sa control room, sa harap ng isang pader ng mga CCTV monitors, ay may isang taong nanonood. Nakatayo si Joaquin doon. Hawak ang isang tasa ng kape. Nang biglang mapansin ang komosyon sa screen ng ICU, nakita niya ang lahat. Ang pagkagulat ng mga nurse, ang mabilis na pag-aksyon ni Thea, ang paraan ng pagbibigay nito ng utos na may kumpiyansa, ang determinasyon sa mukha nito habang pilit na binubuhay ang isang taong nasa bingit ng kamatayan. Para siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Ito ang babaeng sinubukan niyang durugin. Ito ang babaeng inakala niyang mahina. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang mandirigma. Isang bayani na nakasuot ng puting uniforme. Dumating ang mga doktor at kinuha ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, isang doktor ang sumigaw. "May pulso na ulit!" Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa buong ICU. Dahan-dahang tumayo si Thea mula sa pagkakayuko. Basang-basa ng pawis, ang mga braso ay nanginginig sa po. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang kislap ng tagumpay. Hindi na kinaya ni Joaquin. Mabilis siyang lumabas ng control room at naglakad patungo sa ICU. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung bakit siya papunta roon. Ang alam niya lang, kailangan niyang makita ito. Nakatayo si Thea sa isang sulok, umiinom ng tubig, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Nang makita siya nito, isang bakas ng takot ang dumaan sa mga mata nito. Inaasahan na naman nito ang isang sermon o isang bagong parusa. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Joaquin. Naglakad siya palapit, tumigil sa harap nito. Tinitigan niya ito sa mata at sa pagkakataong yun, wala ang lamig, wala ang galit. Ang naroon ay isang emosyong hindi niya naipamala sa loob ng 3 taon. Paghanga, pagsisisi. "Good job, Miss Reyes," sabi niya. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang lalamunan. "Salamat." Pagkatapos sabihin niyon, agad siyang tumalikod at mabilis na naglakad palayo, na para bang natatakot sa sarili niyang mga salita. Naiwan si Thea na tulala. Hawak ang baso ng tubig, gulong-gulo ang isip. Naramdaman niya iyon. Ang bahagyang pagbabago sa tono nito, ang lamat sa pader na yelo na itinayo ni Joaquin sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi lang si Thea ang nakapansin. Mula sa di kalayuan, sa likod ng salamin ng isang pinto, nakatayo si Isabel. Nakita niya ang lahat. Ang paraan ng pagtingin ni Joaquin kay Thea. Ang emosyong hindi nito kailanman ipinakita sa kanya.
At sa mga matang iyon, isang malamig at mapanganib na apoy ang nagsimulang mag-alab. Alam niya na hindi pa tapos ang laban at gagawin niya ang lahat para masigurong siya ang mananalo. Kinabukasan, ang panandaliang kapayapaan na naramdaman ni Thea ay agad na binasag. Ipinatawag siya ng Hospital Ethics Committee. Isang matandang pasyente na mayaman at maimpluwensya ang biglang nagreklamo. Mayroon daw nawawalang mamahaling gamot sa kanyang personal na supply. At ayon sa logbook, si Thea ang huling nurse na pumasok sa kanyang silid. Hindi po ako ang kumuha. Mariing pagtatanggol ni Thea sa sarili sa harap ng isang panel ng mga doktor at administrador. Sinunod ko lang po ang utos na i-check ang kanyang mga gamit, ngunit may ipinakitang ebidensya. Isang report na isinumite ng isa sa mga bagong nurse na nagsasabing nakita raw nitong may kahina-hinalang ikinikilos si Thea malapit sa gamit ng pasyente. Ang report ay may pirma at approval ni Isabel Montenegro bilang bahagi ng kanyang bagong Operational Efficiency Program. Alam ni Thea na setup ito, isang patibong, ngunit wala siyang ebidensya, wala siyang kalaban-laban. Habang siya ay iniimbestigahan, isang malakas na bagyo ang nagsimulang manalasa sa buong Metro Manila. Ang hangin ay umuugong at ang ulan ay walang tigil na bumubuhos na tila nakikisimpatya sa kaguluhang nangyayari sa loob ng ospital at sa loob ng puso ni Thea. Si Joaquin, na nasa kanyang opisina, ay gulong-gulo ang isip. Hindi siya makapaniwala na magnanakaw si Thea. Mayroong mali. Ngunit ang ebidensya ay tila malinaw at si Isabel, na nasa tabi niya, ay patuloy na bumubulong. C30, I told you, hindi mo talaga pwedeng pagkatiwalaan ng mga taong tulad niya. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nag-brownout. Ang emergency generators ay umandar, ngunit ilan sa mga non-essential na pasilidad, tulad ng karamihan sa mga elevator, ay huminto. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw. Signal number 4. Ang lahat ay pinapayuhang manatili sa loob ng ospital. Kailangang bumaba ni Joaquin para i-check ang sitwasyon sa emergency room. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Sa pasilyo, kasabay ng pagkulog, nakasabay niya si Thea na kalalabas lang mula sa conference room. Ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Pareho silang nagmamadali. Pareho silang may gustong takasan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, sabay silang pumasok sa service elevator na, bukas pa, hindi alam na ito na ang susunod na hihinto. Pagsara ng pinto, isang malakas na kalabog ang narinig nila. Ang elevator ay biglang umalog at pagkatapos ay huminto. Ang ilaw sa loob ay kumurap-kurap bago tuluyang mamatay at napalitan ng isang mahinang pulang emergency light. Natigil sila, magkasama, sa isang maliit at madilim na espasyo. Ang katahimikan sa loob ng elevator ay mas nakakabingi pa kaysa sa ugong ng bagyo sa labas. Tanging ang kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Bakit mo ginawa yon? Si Joaquin ang unang bumasag sa katahimikan. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng sakit at pagkadismaya. Ang alin? Sagot ni Thea. Ang boses ay pagod na. Ang pagnakaw, sabi ni Joaquin. Akala ko nagbago ka na. Akala ko may prinsipyo ka. Ganoon ka na ba kadesperada para sa pera? Iyon na. Ang huling salita, pera. Ang parehong salitang ginamit niya para saktan ito 3 taon na ang nakalipas. Iyon ang naging mitya. Isang tawa ang kumawala kay Thea. Isang tawang puno ng sakit, ng galit, ng lahat ng pighating kinimkim niya sa loob ng 3 taon. Pera, sabi niya, humaharap dito sa dilim. Lagi na lang pera, hindi ba, Joaquin? Yan din ang tingin mo sa akin noon, hindi ba? Isang babaeng mukhang pera. Dahil yun ang pinakita mo sa akin. Sigaw ni Joaquin. Ang kontroladong anyo ay nagsisimula ng gumuho. Iniwan mo ako
Sinabi mong si Adrian ang pinili mo dahil may pera siya. Anong gusto mong isipin ko? Ang gusto kong isipin mo ay ang katotohanan. Sigaw ni Thea pabalik. Ang mga luha ay malaya nang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Pero hindi mo ginawa. Naniwala ka sa kasinungalingan dahil yun ang pinakamadali. Anong katotohanan, Thea? Sabihin mo sa akin. Sa puntong iyon, tuluyan nang sumabog si Thea. Ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtitiis ay lumabas sa isang malakas at basag na sigaw. Ginawa ko yun dahil sa kapatid ko. Natigilan si Joaquin. Ginawa ko yun dahil ginamit ng ama mo ang kinabukasan niya para bantayan ako. Pagpapatuloy ni Thea, ang bawat salita ay may kasamang hagulgol. Tinakot niya ako, Joaquin. Sinabi niya na kapag hindi kita iniwan, kapag hindi kita sinaktan, sisirain niya ang pangarap ng kapatid kong maging doktor. Kaya sabihin mo sa akin ngayon, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ko? Sino ang pipiliin mo? Ang elevator ay nanatiling madilim at tahimik. Ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na pag-iyak ni Thea at ang ugong ng bagyo sa labas. Si Joaquin ay nanatiling hindi gumagalaw, na para bang tinamaan ng kidlat. Ang mga salita ni Thea ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ginagamit ng ama mo ang kinabukasan niya para bantayan ako. Tinatakot niya ako. Sisirain niya ang pangarap ng kapatid kong maging doktor. Lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang biglaang pagbabago ni Thea. Ang sakit sa mga mata nito na pilit niyang binaliwala. Ang perpektong tiyempo ng pag-alis niya. Hindi ito kasakiman. Ito ay sakripisyo. 3 taon. Nagalit siya sa maling tao sa loob ng 3 taon. Sinaktan niya ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Dinurog niya ang parehong pusong minsan na niyang sinubukang buuin. Sa gitna ng kadiliman ng elevator, habang nakikinig sa hagulgol ng babaeng pinakamamahal niya, gumuho ang mundo ni Joaquin Alessandro de Villa. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng elevator, hindi na nag-aksaya ng panahon si Joaquin. Iniwan niya si Thea na tulala pa rin. At tumakbo siya na para bang hinahabol ng demonyo. Ngunit ang totoo, hinahabol siya ng sarili niyang konsensya. Bawat hagulgol ni Thea sa elevator ay tumatatak sa kanyang isip. Isang walang katapusang parusa. Isa lang ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Basang-basa ng ulan, minaneho niya ang kanyang kotse sa gitna ng bagyo, patungo sa isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan. Ang lumang opisina ng De Villa Foundation. Gamit ang kanyang master key, pumasok siya sa madilim na silid ng mga files. Halos 1 oras siyang naghalungkat sa mga lumang kahon. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit at kaba. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento, mula 3 taon na ang nakalipas, nakita niya ito, ang scholarship file ng kapatid ni Thea. At sa likod ng application form, may isang maliit na nota na nakasulat kamay. Pending approval, RDV. RDV? Ricardo de Villa. Ang pirma ng kanyang ama. Ito na ang ebidensya. Hawak na niya ang katotohanan. At ito ay mas masakit pa kaysa sa kasinungalingang pinaniwalaan niya. Bumalik siya sa mansyon na parang isang bagyo. Naabutan niya ang kanyang ama sa library. Kalmadong umiinom ng brandy habang nanonood ng balita tungkol sa bagyo sa labas. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Joaquin. Inilapag niya ang folder sa mesa. Tiningnan lang ni Don Ricardo ang folder. Pagkatapos ay tumingin sa basang-basa at galit na galit niyang anak. Hindi ito nagulat. Hindi ito nagsisi. Ginawa ko ang dapat gawin. Malamig na sagot ng matanda. Iniligtas kita mula sa isang pagkakamali. Pagkakamali? Sigaw ni Joaquin. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinira mo ang buhay niya. Sinira mo ang buhay ko. Ipinamukha mo sa akin na isa siyang masamang tao.
para lang makuha mo ang gusto mo, para lang makontrol mo ako. Pag-ibig ang nagpapahina sa isang tao, Joaquin. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Mas malakas ka, mas matagumpay. Isang tagumpay na nabuo sa kasinungalingan, sagot ni 30. Lahat ng ito, ikinumpas niya ang kamay sa buong mansyon. Lahat ng yaman na ito, walang kwenta. Dahil sa kagustuhan mong protektahan ako, ikaw pala ang pinakamatinding sumasaksak sa akin. Tumayo si Joaquin at tinitigan ang kanyang ama, hindi na bilang isang anak na takot, kundi bilang isang taong kapantay niya. Tapos na, sabi niya. Ang boses ay puno ng pinalidad. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, mabubuhay ako para sa sarili ko. At kung ang pagiging Devilla ay nangangahulugang maging katulad mo, kung ganoon, ayoko nang maging Devilla. Tumalikod siya at naglakad palabas. Joaquin! Sigaw ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng panik sa boses. Kapag lumabas ka sa pintong yan, wala ka nang babalikan. Huminto si Joaquin sa may pintuan, ngunit hindi lumingon. Alam ko, dahil ang tahanan ko ay wala rito, nasa kanya. Pagkaalis niya, agad niyang tinawagan ng board of directors. Nagpatawag siya ng emergency meeting. Kinabukasan, sa harap ng buong komite, ipiniresinta niya ang katotohanan tungkol sa setup na ginawa kay Thea, kasama ang ebidensya ng pakikialam ni Isabel. Pagkatapos, lumapit siya kay Isabel na namumutla sa isang sulok. Tapos na tayo, Belle, sabi niya. Sapat lang para marinig nito. Inalis niya ang engagement ring mula sa kanyang daliri at inilapag ito sa mesa. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Matapos linisin ang gulo, may isang bagay na lang siyang kailangang gawin. Ang pinakamahirap sa lahat. Bumalik siya sa maliit na bahay ni Thea. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang hangin ay malamig pa rin. Ang kalye ay puno ng mga basag na sanga at basang dahon. Kumatok siya sa pinto. Si Thea mismo ang nagbukas. Ang mga mata nito ay namumugto pa rin at may bakas ng pagod at sakit sa mukha nito. Walang nagsalita. Dahan-dahan, lumuhod si Joaquin sa harap ni Thea. Sa basang sahig ng kanyang pintuan, hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig. Thea! Sabi niya. Ang boses ay basag. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang bumagsak. Patawarin mo ako. Tumingala siya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Naging duwag ako. Naging tanga ako. Naniwala ako sa kasinungalingan dahil mas madaling sisihin ka kaysa kalabanin ng mundo. Sabi niya. Pero ngayon, nandito na ako. Thea, please, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong itama ang lahat. Hayaan mo akong mahalin ka ulit sa paraang tama. Nakatayo lang si Thea. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nakatingin siya sa lalaking minsan na niyang minahal ng buo. Ang lalaking sumira sa kanya. At ang lalaking na ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan, handang ibigay ang lahat. Isang tanong ang nanatili sa hangin. Isasara ba niya ang pinto at ang kanyang puso magpakailanman o bubuksan niya itong muli para sa isang pag-ibig na dumaan na sa gitna ng pinakamalakas na bagyo? Hindi agad sumagot si Thea. Sa halip, dahan-dahan niyang hinila si Joaquin patayo. Tumayo ka dyan, mahinang sabi niya. Pumasok ka muna. Basang-basa ka pa. Ang simpleng gesture na yon ay mas malakas pa sa kahit anong oo. Iyon ay isang imbitasyon, hindi pa isang ganap na pagpapatawad, ngunit isang simula. Isang maliit na siwang sa pintong matagal nang nakasara. Sa mga sumunod na linggo, iyon ang naging kwento nila. Mga dahan-dahang hakbang, mga maliliit na pag-uusap. Isang proseso ng muling pagtatayo, ng tiwalang winasak ng panahon at ng mga kasinungalingan.
Ipinakita ni Joaquin ang kanyang pagbabago hindi sa salita, kundi sa gawa. Nilinis niya ang pangalan ni Thea sa ospital. Tinanggal niya sa pwesto ang lahat ng sangkot sa paninira dito. Humarap siya sa pamilya ni Thea, nagpakumbaba at humingi ng tawad. Tinulungan niya ang kapatid nito sa pag-aaral, hindi sa paraang mayabang, kundi bilang isang kaibigang gustong sumuporta. Ang pinakamalaking pagbabago ay makikita sa paraan ng kanyang pamumuno sa St. Jude. Ang dating malamig at walang pusong CEO ay napalitan ng isang leader na may malasakit. Nakikinig siya sa mga empleyado. Inuna niya ang kapakanan ng mga pasyente kaysa sa kita. Ang sugat na idinulot ng nakaraan ay ginamit niya para maging isang mas mabuting tao. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, ang parehong parke kung saan sila huling nagkita nang may pait, isang pamilyar na tao ang lumapit sa kanila. Si Dr. Adrian, Joaquin, Thea. Bati nito, may isang tunay na ngiti sa labi. Masaya akong makita kayong magkasama. Tumingin ito kay Thea. Palagi kong sinasabi, Thea, ang gusto ko lang ay ang kaligayahan mo. At ngayon, nakikita ko na yun. Iniabot nito ang kamay kay Joaquin. Alagaan mo siya, sabi nito. Gagawin ko. Seryosong sagot ni Joaquin, tinatanggap ang kamay. Isang simpleng pag-amin ng pagkakamali at isang pangako para sa hinaharap. Ang relasyon ni Joaquin sa kanyang ama ay nanatiling malamig. Ngunit isang araw, nakatanggap si Thea ng isang maliit na kahon. Sa loob, may isang luma ngunit eleganteng kwintas. May kasama itong sulat mula kay Don Ricardo. Ito ang kwintas ng ina ni Joaquin. Sana'y mapatawad mo ang isang matandang piniringan ng takot at pagmamahal. Ibinibigay ko sa iyo ang aking basbas. Iyon ang hudyat ng pagsuko at pagtanggap. Isang gabi, dinala ni Joaquin si Thea sa kanyang lihim na apartment. Ang lugar kung saan unang narinig ni Thea ang tunay na himig ng kanyang kaluluwa. Ang silid ay puno pa rin ng mga instrumento, ngunit ngayon, may isang bagay na bago. Sa gitna ng silid, may isang maliit na lamesa na may 2 upuan. Napapaligiran ng daan-daang maliliit na ilaw na parang mga bituin. Walang mamahaling pagkain. Tanging ang paborito nilang isaw at kwek-kwek mula sa stall kung saan sila unang nag-date. Thea, panimula ni Joaquin. Ang boses ay puno ng emosyon. 3 taon na ang nakalipas. Sinubukan kong bilhin ang buong mundo para lang mapunan ang puwang na iniwan mo. Pero ngayon, natutunan ko na ang lahat ng yaman sa mundo ay walang kwenta kung wala ka. Lumuhod siya sa isang tuhod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa desperasyon o pagsisisi. Ito ay dahil sa katiyakan. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob, wala roong isang malaking diamante. Ang naroon ay isang simpleng singsing na silver na may disenyong tila alon, sumisimbolo sa bagyong kanilang pinagdaanan. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang problema, sabi niya. Ang mga mata ay nakatitig sa mga mata nito. Hindi ko maipapangako na hindi na tayo masasaktan, pero maipapangako ko sa iyo na haharapin natin ang lahat ng bagyo ng magkasama. Maipapangako kong mamahalin kita ng tama, ng tapat, at ng buo sa bawat araw ng buhay ko. Althea Reyes, mahal ko, pakakasalan mo ba ako? Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan. Ang mga luhang dumaloy sa pisngi ni Thea ay luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, Joaquin, pakakasalan kita. Ang kanilang kasal ay hindi isang malaking selebrasyon. Ito ay isang simple at intimate na seremonya sa isang maliit na hardin na dinaluhan lamang ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang ina at kapatid ni Thea. Ang ilang piling kaibigan.
At sa isang sulok, tahimik na nanonood, si Don Ricardo, na sa wakas ay may isang ngiti ng kapayapaan sa kanyang mga labi. Habang nakatayo sila sa harap ng isa't isa, hawak ang mga kamay, ang sikat ng bukang liwayway ay nagsisimulang tumago sa mga dahon. Isang bagong araw, isang bagong simula. Sinuot nila ang mga singsing. Ibinigay nila ang kanilang mga pangako. At nang sila ay maghalikan, hindi na ito isang halik na ninakaw sa gitna ng ulan, kundi isang halik na ipinagkaloob ng tadhana, sinubok ng panahon, at pinagtibay ng pag-ibig na kayang lampasan ang lahat. Pagkatapos ng seremonya, habang magkayakap sila at pinagmamasdan ng pagsikat ng araw, idinantay ni Thea ang kanyang ulo sa dibdib ni Joaquin. "Salamat," bulong ni Joaquin. "Salamat sa pagpapagaling mo sa akin." Ngumiti si Thea at tumingala sa kanya. Pinagaling natin ang isa't isa. At sa ilalim ng bagong umaga, sa katahimikan pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, natagpuan nila hindi lang ang kanilang katapusan, kundi ang kanilang walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento nina Joaquin at Althea. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Bawat tawa, bawat luha, at bawat tibok ng puso ni na Thirdy at Tia ay naramdaman ko rin habang isinusulat ang kanilang kwento. Sapagkat ang kanilang istorya ay hindi lamang tungkol sa isang pag-ibig na sinubok ng tadhana. Ito ay isang paalala na sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, mayroong pag-asang matatagpuan sa pagpapatawad. Isang paalala na ang mga sugat, gaano man kalalim, ay kayang paghilumin ng tunay na pagmamahal. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Inaasahan ko ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.